Good morning, Attorney George. Good morning, Kong Erin. At good morning sa lahat ng mga kasamahan natin sa studio. Anong pag-uusapan natin ngayon sa huntahan? Siyempre, Kong Erin, ang pinakamainit na balita ngayon, yung pagkakatanggal sa Sandigan Bayan Justice Gregory Ong. At siyempre, yun ay kinukonsider ng marami na cleansing process dyan sa hudikatura. Siguro nga mas maganda rin na maisama na rin yung mga ibang mga nasa baba dahil siyempre sa kasalukuyan ay natutuligsa rin kung rin ang ating justice system, especially yung Supreme Court at ang the entire judiciary. Dahil sinasabi nila, kinakailangan din naman kung naglilinis tayo sa ibang ahensya ng pamahalaan, dapat sila din hindi naman hindi rin sila ma-exclude. Tama, Attorney George. Dapat hindi lang umabot lang sa Sandigan Bayan level, dapat bumabayan sa iba't ibang mga levels ng korte natin. Tama yan, Kong Erin. Siyempre, may entitled pa rin naman si Justice Gregory Ong na mag-file ng motion for reconsideration sa 15 araw. Pero ako, ang aking hinala dyan, hindi na siya magpa-file ng motion for reconsideration. Palagay ko, tatanggapin na lamang niya yung naging desisyon ng Supreme Court. Ang naging voting naman ay 8-5. So kahit paano, kitang-kita naman yung majority. At siguro maganda rin makita natin at mabasa para naman doon sa mga abogado at doon kahit sa mga hindi po abogado, mabasa rin natin ano ba ang naging basehan ng ating Supreme Court kung bakit sila nag-arrive sa ganung klaseng desisyon. At siguro maganda rin mabasa natin yung dissenting, bakit naman sila hindi sumasang-ayon. Sapagkat sa mga gantong punto, importante po yan na mapag-aralan lalo-lalo na sa mga nag-aaral ng law kung hindi ba lalo't magbabar examinations na naman. Judicial ethics. Judicial and legal ethics. So yan ay pinag-aaralan at kahit paano, kahit yan ay 5% lamang sa bar exams, yan ay ang grade dyan, pwedeng magbagsak ng isang examinee o pwedeng magpasa at maging top-notcher sa bar examinations. Alam natin yan na Attorney George, dahil di ba ang term na ginagamit pag ikaw ay pumapasok sa judiciary, judicial entombment. Tama yan, Kong Erin. Kaya nga, yung mga nag-aambisyon sa ating hudikatura, sa ating judicial system, bilang isang huwes o isang justice, syempre ang lagi namang qualification dyan kinakailangan ikaw ay cold and neutral, impartial, at kinakailangan of the highest degree of integrity. Hindi ko napansin, Attorney George, tinanggal yung mga retirement benefits niya, wala naman siya, hindi siya pinagbawalan na mag-practice ng law. Hindi ko rin nakita yon, hindi rin nabanggit sa mga bali-balita, Kong Erin. At palagi ko hindi naman tinanggal sa kanya yon dahil hindi naman siya tinatanggal bilang isang abogado, hindi naman siya na-disbar. So sa aking palagay, patuloy pa rin, pwede pa rin siyang mag-practice. Tandaan po natin, Kong Erin, hindi ito yung kauna-unahang pangyayari na nagkaroon ng ganito. Kahit nung mga nakaraan, meron pang isang Supreme Court Justice na tinanggalin din siya ng kanyang benefits. Pero nakakapag-practice pa rin. Meron din dating Justice ng Court of Appeals na naging controversial at nakakapag-practice pa rin. So sa aking palagay, iba yung pagiging lawyer niya at iba yung pagiging justice niya. Kaya entitled pa rin siya makapag-practice ng kanyang pagiging abogado. Okay, Attorney George, take it away. Si Attorney George po, mapapakinggan po ninyo sa Radyo La Verdad 350. Kasama po si Joe Castigador at si Beth Santiago. Mamaya po, alas 7:15 hanggang alas 9 sa Huntahan. Thank you, Attorney George. Thank you very much, Kong Erin. Samantala, huwag kayong magpapalit ng channel dahil magbabalik po ang Good Morning, Kuya!